Andito ho tayo sa Pililla, Rizal at andito ho tayo sa Kawayan Farm. Ito pong Kawayan Farm, way back in the 90s, early 90s, ay in-establish po ito ni Engineer Domingo Alfonso. In-establish po niya ito ng early 90s para gamitin po yung kawayan na pang-protect doon sa mga river banks. Isa po yun sa advocacy niya. So nag-establish po siya ng nursery at that time at in-start niyang taniman itong farm na ito na ngayon ay makikita mo sobrang nag-grow na, malaking-malaki na ho yung mga kawayan dito at naging isang sustainable na farm. Ngayon po, mayroon din ho silang restaurant. Puntahan ho natin. Kasama natin si Ma'am Veronica Ulitin. Siya po ang anak ni the late Engineer Domingo. Ayan. Si Sir Domingo po ang nag-founder nitong farm na to. Way back in the 90s po, na-feature ho namin ito nung nag-work pa ako sa Agri 7. Isang agricultural TV show na pinapalabas sa GMA7. Si Sir Alfonso po ay isa sa aming mga resource person. At siya talaga yung nag-advocate na gamitin ang kawayan. Way back, ang sinasabi po ni Sir ay the best na material ito para i-protect yung mga river banks. Yes. Ayan. So, bukod doon sa marami siyang gamit, like pwedeng gawing furniture. So, natutuwa naman po ako, ma'am, na sobrang laki na nung ng mga dating tinatanim grown up na talaga ng mga bamboo. Kumusta, ma'am, ang farm ninyo sa ngayon? Aside from yung ECQ problema natin po, okay. it's hindi naman po namin makakontrol or ma-stop ang growth ng kawayan. So sila po ay thriving, yung mga kawayan po. Yung propagules namin po ay will be ready for the market po once na magtag-ulan na. So, okay. Pero ang problema po natin is we are going into the dry season na. So, ang expected, lumakpas po kasi yung rain season na hindi po, pangit po yung weather the past 4 months. Hindi po siya as expected ulan ng June or May, end of May, and then ulan ng June. Dry na dry po yung months na yon. So, wala po masyadong umorder. Kasi nga, natatakot sila. It's too dry. Baka bagong propagates namin, yung itatanim, ay mamatay baka lang hindi po. Kasi sa field na po yan And in the field, wala naman po tayong helicopter or aeroplano para mag-irrigate. It's tao-tao. So, hindi po workable. Hinihintay natin talaga yung rain season po. So, yun po yung nangyari this year. So, we're just keeping our propagates po na sa nursery and waiting na by next year, mas maaga yung rain season. And by that time po, maganda na po yung height po ng ating halaman ay mas malaki kaysa now. So, mas malaki naman po yung kanilang advantage na in the field, hindi sila ma-overtake ng kogon or whatever. So, ma'am, ang talagang main business nitong farm ay yung propagation ng bamboo. Yes. Paano po yung mga grown up? Anong ginagawa nyo dun sa mga hina-harvest na bamboo? Ang harvestable na kawayan po ay sinaserve namin po sa number 1 po market namin, yung mga fish pen operators po sa Laguna Lake. They require a lot of poles. Additional na pong market ngayon, due to the ECQ, ay yung mga gumagawa po ng bahay kubo. It's a hot item po ngayon because most people who are stuck in their homes na may konting yard, they buy handicraft. Hindi po naman namin napapasok na. Although I was into handicraft. Bamboo furniture po yung aming
pinanggalingan, Yes. my husband and I. Yes. My father runs the farm. Mm-mm. He supplies po yung aming bamboo furniture noon. Mm-mm, That's for mm-mm. 17 years. Ah, So, nung oo. namatay po ang daddy, Oo. wala na pong Magmamanage. kami ang obvious pong inassign dito ng mga kapatid ko. Kami mag-handle ng farm since yun kami naman nag-utilize po ng Ng bamboo, produce niya. Ano po. So, kami po napunta rito. And by that time po naman na napunta kami rito, ang furniture industry po ng Bamboo. Pilipinas po ay on the downhill. We were Ah. overtaken by the produce from Malaysia, from Vietnam, Oh, from I see. China. Oh. So yung aming punta po rito is a blessing in disguise na kailangan namin bitawan ng furniture. And we developed a market po na sa fish pen, yung talagang kumbaga bread and butter na maski matulog kami order dyan, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganitong kawayan. So hindi na po kami nagpa-process. Raw, bagong cut, ibaba mo dyan, and then people are taking them. Binibili na. At least po yun, na kaagad. When you Nag-roll. cut the tree, the bamboo, it's for sale na kaagad. Yes po. No processing po. No processing involved. Medyo sa tamad na. Or you wanted to simplify kasi you have to slow down. Ayan. Ano po yan? Parang sinabi natin na cash crop. No po? Cash crop, yes. What is important is, no matter what, di ba, marunong mag-adjust at Yun po. you see opportunities despite all, di ba, kahit Yes. na from the furniture to raw materials, bottom line, kumikita pa rin yung farm. Yes po. Nung nag-stop po kami sa furniture, I thought it's the end of the world for us because we have a new family po nung time na yun. Young pa yung mga anak namin nun. And then sabi namin, from declaring bankruptcy because we really went bankrupt doon sa aming furniture industry. And sabi namin, pupunta tayo sa farm na wala naman siyang economic life. Because when yung daddy ko po nun, he was into advocacy na bamboo. Yes. Hindi siya nag-iisip nagbenta or how this can support itself. Yung farm na dinevelop niya, matutuwa lang siya because ang bamboo niya, green na green, kapal. Tapos wala naman siyang, may sustento naman siya na from his other businesses po. So, hindi siya nag-isip how to market and when or how to monetize it. Monetize it. So, nung pumunta kami rito, blanco. We have the buyer. Kasi po, ang kawayan po naman noong time na yon, noong 2004 po, ang mga fish pen operators po, meron silang mga ahente. And the ahente, ang nagko-consolidate ng mga, halimbawa, yung isang bahay, meron siyang 2 stands of kawayan. He can get 20 pieces of kawayan doon sa stands na yon. Then yung isang kapitbahay naman, meron siyang 5 stands. Yung stands niya, kaya na mag-produce ng 30 poles. So, i-consolidate niya yan para sa isang client na fish pen yung fish grower po. Yung fish grower requires about 1,000 per 6 months. Okay. So, yung mga ahente na yan, alam nila, bahay-bahay, pinupuntahan, barangay, gano'n. Eh, yung fish grower, hindi naman siya mag-iisa-isa ng bahay. Yun po yung ginamp namin. We went direct doon sa mga fish grower. Pero it took a long time po. We went direct to the fish growers. Kami may farm. You order, you call us deliver. Up, we deliver. Nung una po, sabi, ayaw nila magbigay ng deposit or anything. No money until you show up. Yung kawayan, labas mo. We suffered po yun. Yung talagang to get their faith. Para maniwala sila, we deliver. Pag-deliver, tsaka lang kami nagko-collecta.
Siyempre po, capital muna. Oo. We were short in capital then, pero we managed naman po siguro na nakaka-survive. Oo. So, nung pong it grew, nag-uusapan din sila naman. So, lumapad na po yung aming client base. Lumaki na po yung aming client base na direct. Yung po mga growers mismo ang nag-call in. They need 2,000 days, 500 that. Tapos, when do you deliver? When can you deliver? So, bigyan namin silang date. And then we make sure na we deliver on time po. Tapos, ngayon po, sila na ngayon bibigyan ko na, magkano lahat yan? Bigay ko na para deliver mo na agad sa akin. Bumaliktad na. Bumaliktad na po. Because ngayon po, kami ang nililigawan. Because everybody needs kawayan. Tapos alam nila, pag tumawag sa amin, dinideliver namin. So nililigawan na po kami. Painful, kami ang umaatras kasi po minsan, because we have minsan 2 months po yung waiting list na. Ganun kahaba. And sabi ko, nakakahiya sa inyo, wag na kayo maglagay ng pera. Baka kasi magalit kayo sa amin. Ayan po, napakaganda po yung kwento ni Ma'am. Isang malaking farm, hindi exemption na magkakaroon siya ng sariling struggle in terms of marketing, ganyan. Pero sila, Ma'am, sinolve nila lahat yon, lahat ng challenges. At in the end, no, nakuha nila yung market na para sa kanila. So, paganda yung business, I suppose, I guess. Opo. So, Ma'am, dahil maganda yung kwento mo, baka pwede nating isa-isahin pa yung ibang things habang nagtuturo tayo. Sige pa. Ayan, sige. On the side po itong restaurant. Apo. Okay. Late na po na-develop po siya. Kailan niya po dinevelop itong restaurant? 2014 po. 2014. Ano po ang specialty dito sa resto? Labong. Talaga? Wow! It's Atsara, adobo? No. It's a Bicol Express po and then the fresh lumpia. Oh, wow. Nakita niyo po yung mga pool dito sa garden. Kawayan din po lahat. Ayan. Ito naman po, lahat kawayan din. Constructed na po namin 2014. Apo. Pero marami na pong mga changes po siya. Like, ano na po, that's almost 20 years. Some original pa pong pieces, some hindi na po. Like this one, mga original. Original pa to. So when you say original, Ma'am, how many years po ito? That's 2000, that's almost 15. 15 years. Imagine mo ha, ang bamboo magtatagal ng basta na tama yung preservation. Apo. Of course, ano po siya, kept dry. Kept dry. No. Meron naman po kasing chemical treatment kaming ginawa. At cutting po yun. So, expected na po naman namin na aabot naman siya ng 15 years or more. Tapos i-ano namin siya, replace na lang. Well, galing kayo sa furniture industry, kaya yes, expertise ninyo yan. Part na po yun. Part yan, okay. Hindi kami gumagamit na kawayan po na raw. Talagang unpreserved. Talagang kailangan po yun. Wow. Utilization po ng kawayan ay meron po kasi kaming friend. She's an architect po. Tapos yung kanyang advocacy po rin ay it jives with our dad's advocacy rin sa bamboo. Pero po sa kanya is to use it as a formal material for construction. For construction. Opo. When you say formal material for construction, ano pong ibig sabihin nun, Ma'am? Regular house po. Okay. House. Tapos, sa kanya po, ano siya tawag dito, pure. Okay. Of course, yung mga basement po niya, regular, yung cement and yung material, ano po. Pero pagdating po ng second, minsan 3 floors pa po siya, that's all bamboo. Even the windows, the shutters, lahat, the doors. Kaya, well, she's a chapel po ito? Yes po. Wow. And bamboo rin? This is all bamboo po. All bamboo.
Wow, ito yung chandelier. Apo. Bamboo. All bamboo. All bamboo. Nice. Nag-aano ba kayo ng weddings dito? Nag-a-accept kayo? Hindi pa po. Oh. Although sa community po, mga yung kasalang bayan, Mm-mm. yung community namin po, madalas po, pag piyesta namin. Mm-mm. But more on binyagan. Ah, I see. Binyagan po. Mm-mm. Mas mahirap po yung wedding eh. Ah. Ang hirap organizing yun. Ang daming requirements. Cutting, gusto niyo po ba makita? Yes, ma'am. Opo. Yung mismong nagka-cut. Opo. Anything na we can show. Okay po. Oo. So, ma'am, ilang hektarya po itong farm? 20 hectares po. 20 hectares. All planted na ito. Yes po. So, wala na kayong... Wala open space na po. Wala ng space, wala ng planting. Wala na pong planting. Actually, sa daddy ko pa lang po, wala na po. Wala na, ubos na. Oo. Kinumpleto na po niya. Oo. Ito po yung halo ng lupa, mixing ng soil, mga inputs po namin, like ipa. Oo. And then those are the chicken manure. Yan na po mga inputs. For the seedlings. Yes For po. the nursery. For the nursery po. Ang nursery namin po is somewhere there. I can show you to po. Sige pa. Oo. Ang ganda. Ang hirap lang po sa amin dito, ang choice ng daddy ay pinakapangit na lupa. Sabi niya, para mapakita niya yung na pwede siya. Pwede ang kawayan po for reforestation. Kasi yun ang problema natin po noon eh, nung panahon ng 1980s to 90s po. Wala tayong ma-reforest material, yung material na pinipili, yung mga hardwood. Eh, alam nyo naman, pag tinanim na sa bundok, wala naman mag-aalaga nun. So, wala, patay din. Walang nangyayari, wala pong nagiging successful na reforestation. Yes. So, sabi ng daddy, ito, tama-tama to sa mga tamad na Pilipino. Pag naitanim mo, pagkatag-ulan, tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy siyang ito. Okay. Sige po, hawakan ko po. Then you have to walk. Okay. So, nung araw po, bago umpisahan ni Engineer Domingo, Engineer Alfonso, bago niya umpisahan itong project na to, ito ay talagang lupa na walang laman. Yun. Coconut po. Oo, cogon. Kaya ito yung reforest niya to show na it's possible. Mga seedlings na po yan. Ito po. Pero ito na po yung mga iniintay pang mag-grow. Kasi yung 80% na po sa kanila, tinanggal na. Na-transplant na po. Na-transplant na. Yung mga slow growers po na iniintay-intay pa kung magpa-prosper pa sila. Ayun na po. Ano po yung ginagamit niya na material for propagation? Ang medium po nila ay yung lupa, ipa. The ipa itself. Opo, pero weathered naman po. Yung pinalamig na. So, yun po, tsaka yun lang. Kasi you can't put fertilizer, baka masunog yung roots niya. So, ito po, naka-individual na dito. Eh, yung cuttings, ma'am, anong ginagamit nyo na cuttings? Yung pong buong pole, kinakat sa isa. Per node. Per node. Ito po yung bago pa lang. Kaka-transplant nila. Because the roots andun na sa loob. This one. It's matinik na. Matinik na siya. Yan. So, itong ilang na po ito, ma'am? Ilang months? Magto 2 months na po yan. 2 months na ito. Asan yung pinaka-node nito? Nasa loob po na. Nasa loob. So, the idea, yung kawayan mismo, yung mahabang kawayan, puputol-putulin yon sa nodes po. Sa bawat nodes niya. Yeah. So, isang putol, isang node. Po, isang planting material po, isang node. Isang.
Yun. So, Yung traditional natin po ay 2 nodes aha. para sa isang planting material po. So, ang aming yung ni-review po namin lahat, Oo. pwede naman pala isang node Pwede lang pala isa. So, paano pagitan? Ang node niya nasa gitna or nasa baba? Pag nagtanim ka na? Oh, may I'll masya-show. Okay, sige, sige. show you po. I-show ni Ma'am mamaya. Kasi po ano po yan, we cut, di po yung node, circle po siya, ano po, Apa. ring siya. Yes. 1 inch on the top, then about 2 inches po doon sa baba. Maliit lang. Kaya po namin sa isang seed box Oo. ng 80 to 100 pieces po. Wow. So, ito po, giant over here. Giant. Ay, nasa taas pala, giant. All tinik. This at about 5,000 pong tinik. Ready po. Ready na. So, orders na po yan, ma'am? No, it's we're waiting for buyers pala po Okay. yan. Pero karamihan po kasi ng buyers, they take 1,000 At least. 1,000 at least. Oo. Giant po is on top. Pakita ko po sa inyo yung yung natitira po. Sige po. Ilan ang aso nyo? Mukhang madami. We have 15 po. 15 dogs. Apo. Ito asawa ko po. Hello, sir. So, 15 dogs, Yes po. primarily guard. Yes. Oo. Pag gabi po sila lahat nakakawala. Nakawala So, lahat. ano sila? Tawag doon, yung aming mga roving Oo. roving guards. Ito, hindi po ito tinik. Tinik ito. Yeah, this one. Ito po yung cutting namin. Okay. Ito hindi siya nagtuloy. Hindi siya Pero nagtuloy. meron pa rin siyang May ugat siya. pag-asa eh. May pag-asa pa po. Mm-mm. Pero hindi pa, dapat pa siyang ilubog Okay. para yung kanyang tumuloy pa siya. Mm-mm. Ito mga ganyan. So, cut namin po ay very, very short. So, ito yung dulo. This is the stem. Okay. Ito po yung pole. I see. Ito po yung pole. Ito yung padiretso Ito yung ng tumutubo. kawayan. Yes po. Yan. Kaya lang hindi yata siya magtutuloy. Although may mga roots na siya. Hindi pa siya nagtuloy. Yan po yan. So, itong box, ano ba, isang box pong ganyan, kaya namin 80 to 100. 80 to 100. Ito po yung mga hindi pa sigurado. Ito, namatay pa. Oo. Ito, nag-start na siya. Start na siya. Pero itong These are namatay all na ito, giant posibleng ano pa? Giant bamboo. Opo, giant lahat. Ito po lahat giant. Wow, giant bamboo. Ito, max po siya na 50 per box. Pag rainy season, may tubig. stream talaga dito. Pagka tigil po na mga 3 days after, wala nang. That's how bad it is. Actually, that's how bad it is. Hindi siya Kalbong-kalbo po tayo. Yung mga windmills, they really chopped off yung top ng mga yung bundok. Doon they leveled out po yung mga bundok para set up yung kanilang electric fan. May pros and cons din, no? Yes po. Even before nag-set up naman sila po doon, wala na po Ganyan talagang na. forest talaga. Pogon na po karamihan dyan eh. Mm-mm. So talagang ganyan na po yan. Yun lang, final nail sa coffin. Yung paggawa nila ng electric fan doon. Ginagawa namin po, pag umulan, we have a diversion na ginawa para yung tubig hindi Makapture. Opo. Pag ubos na yan, meron pa kaming tubig. It's carved out of adobe. So hindi po siya nauubos. Hindi nauubos. Wow. Kasi karamihan dito po is adobe. Ito po, ornamental to. Yes po. Tama ba? Ang tawag po dyan is scented, pero hindi ko maamoy eh. Baka when you process, baka Hindi, kailangan mo baka- siyang i-extract as an oil. Scented bamboo tawag nila. Yung addition po namin sa kawayan, kasi po after nag-propagate sila, di mag-harvest po. Ang harvesting naman po is done by 2 persons because we don't really take in yung maraming cutter po. Okay. Kasi pagka hindi nyo kontrolado ang cutter, Okay. kung mag-cut yan, mura,
Oo, kahit hindi harvestable, No. kinukuha. Walang selection. Oo. Basta makuha niya yung number niya na required for the Oo. day. Mm-mm. So, dito po tayo. Okay. Yung dalawa po na minemaintain namin, Okay. they have yung quality po yung cutting nila. Mm-mm. But of course, medyo slow compared to Yung army of cutters kami. Yes. Ano po. Mm-mm. Yun po ang aming dinevelop dito. Kaya every time may order, Mm-mm. ang dami nyo kawayan. Ba't ang bagal nyo? Sabi na, hindi. We make sure, yung Oo. kawayan mo, yung ina-order mo, yun ang Yung tama. kailangan niya. Oo. Hindi halo-halo yan. Mm-mm. Saka, siyempre po, hindi rin kami nauubusan. Mm-mm. Kasi pagka indiscriminate ang cutting, Correct. mababawasan Oo. kayo na Hindi next magiging year. sustainable yung Opo. ano mo, Yung next year's yung nakita nyo yung farm, parang nasa park, no? Lumilibot ka sa park. Oh, andito yung chicken. Si Dave po yung anak niya. Hindi pa, siya po yung partner. Yung kasi anak ko, hiyang-hiya yun eh. Tatlo po sila. Okay. Si Chef po yung next na girl, yung kanilang Oo. another partner po. Mga ano po sila? Vet student. Vet students po. 2 Saan years kayo to nagbe-vet? go. Sa Lasal, Araneta. Sa Araneta. Oo. Nag-start kami last year, around August. Kaka 1 year namin. Nag-start kami from 50. At yun yung kulungan namin. Itong 50. Ay, ang maliit na yan. Tapos, sumunod na sa 50, 200. Ito. Kalahati lang neto. Tapos, in-extend na namin nung this year, January. Tapos ngayon, 4th batch namin to na 700 heads. Tapos ngayon naman, nag-iipon kami para sa susunod pang 2,000 heads. Si Jerome, anak po ni Ma'am. At ang yan. Nanonood daw siya ng agribusiness. Ayan. So, kailan ka gagraduate? This year na. Paano ba yan? Project na to sa school? Parang ganun? Business mo na? Business po. Wow, ang aga. Wala po kami magawa nung Oo. lockdown. Ma'am yayaman to. Maaga nag-start eh. Dumaan na siya sa mga yung mga failure. Oo, marami ka ng Alam learning. niya. Oo. Sige pa. Ayan. Sige, ikot muna kami. Ang ganda, para kang nasa park. Dito po tayo ulit. Babalik po tayo. So yung lahat po ng yung vision ni Sir ay na-realize nung kayo na ang I andito. hope po. Na-realize ng daddy. Pero po yung kanyang simula, kung wala naman po siyang ginawa, Yes, wala rin wala ito. rin po kaming magagawa rin. I mean, for us, Mm-mm. siyempre po, iba po yung retired na eh. Correct, opo. Tapos, meron siyang time, meron siyang enough funds dito pa. Mm-mm. Meron siyang Wow, ang ganda desire. nito. Ito po ang, baga, for every bag, that's Oo. 600, 800 pesos. Wow. For landscaping. Landscaping. Kasi napaka-diverse ng bamboo. Pwedeng food, Yes. 'di ba? Pwedeng for Ornamental. agriculture, pwedeng ornamental, park. Literally sobrang ganda na park ito. Ayan. But unintentional po yun. Unintentional. But ang Yes. intention talaga po is to make bamboo, to make people realize, Oo. pakita ko po doon sa viewpoint, Oo. how green it can be, Oo. na wala kang effort. Mm-mm. Hindi ka magme-maintain ng army of tao. Oo. We have only 3 tao po in the farm. In the Regular farm. po. That Regular includes workers. the one that harvest. Hindi po. Iba pa. Kan- Yung nagmamanage siya ng plantation. No. Yung pong kamakanan, nagme-maintain sila ng, may nagdidilig. Yung Okay. isa, nagme-maintain po ng bakod. Okay. Tapos yung isa lang po ay all around, like yan, driving yung tractor. O, di ba? na,
Wow. Ito po ang dream ng Daddy, maging green lahat. Oo. It used to be Cogonal. Yes, opo. Yan Nakita ni Sir to? Yes, Nakita niya na umabot ganitong po itsura? siya. Umabot po siya dyan. Itong area na to po, siya po nito eh. Nag-flatten nito. Okay. Wow, ang ganda. Oh, for prenup. Diba? Yeah. For prenup. So ito po yun, no? Justin, pakita mo. So ito yung puro bamboo. Yung literally yung mountain, it's a bamboo. It's left and right. Left and right. Wow. Kumikita ang ornamental. Yes po. Malaki siya. Kumikita ang restaurant. Kung walang isik. Pero mag-isik. Kaya dapat matapos na yung pandemic. And of course, yung mismong bamboo. Yeah. For bamboo. agricultural materials. Yes. Ayan. Marami kayong tourist dito. Before the ECQ. Yeah, before ECQ po, we get full house po talaga. Wow. Which is bawal. And we cannot turn them, they will wait in the car para lang pumasok. Para makaalis yung nauna. Oo, hintayin yung Pasok makaalis sila. yung na. Yun po yung before. Because everybody's so locked in sa bahay. Yeah. They want this open area. Yeah. Tapos they can go around. Lahat sila, ikutan. Nabubulabog yung mga gansa, yung mga turkey, habulan na habulan. Hinahabol yung mga gansa ng mga bata. At nakadagdag yung attention ng mga windmill. So ito ma'am yung perfect example ng isang farm na kasi nga si Sir before ay advocacy niya. So okay lang sa kanya, hindi niya priority yung business model. Yes po. Hindi niya priority yung kumita. Yes. Ang sarap siguro yung ganun, no? Hindi yung priority Opo, kumita. sana ako rin. When I retire, sana ako rin ganun. Yes, you can do a lot po. You can develop for the next generation, of course. Yes, oo. Pero yun. Yun. Kailangan natin po maraming ganun. Oo. Ito yung perfect example ng magtanim ka para bukas may kakainin ka. Yes po. Wow. Yung vision ni Sir talagang na-realize siya. Nagkatotoo. Yeah. And we're happy for that. We're very thankful po sa Daddy. At yung both of them, my mommy and Daddy, because when they stayed here po, walang kuryente. They have no neighbors. Yeah. And they get siguro 3 beses po silang pinapasukan ng mga NPA, mga bandits. they didn't surrender. I mean, we stake our dito kami. So they stayed put. Na-accept po sila ng tao dito. So, meron na po mga neighbors. So, kami, in our time po, meron ng kuryente, may mga neighbors na. So, hindi na po siya ganun ka-isolated yung lugar. When they were living here, talagang para silang mga pioneers po na. May gun, shotgun ng Daddy. Wala na ngayon yun, mga NPA na yan. Wala na pong nagdadaan dito. Wala na. Or kung meron, hindi na po ganun ka. Kasi nag-transform na tong lugar na parang tourism destination. Yes. Na ang daming bikers dito. Yes. Ma'am, nag-investigate na ako bago pumunta dito. Ang dami ng mga yung mga restaurants yan sa within your yung perimeter ng property ninyo. Yes. At nagre-rent sila lahat kay mama. That's another income. Another income, di ba? Imagine mo yan. yung vision ng Daddy, he bought a land na may almost 2 kilometers po na dun sa road. Frontage. Frontage, so, we're using that. Wow, galing. To our advantage. Advantage. See, di ba? So pag dumaan ho kayo dito, ang daming pipili ang restaurant dyan. Pero wag niyong lalampasan yung restaurant ni Ma'am. Yung Kawayan Restaurant. Butit yung mga anak mo gusto mag-stay din dito. Nung una po ayaw. Kasi sila naka-design po sila for clinics, yung mga dogs, yung mga gano'n. Malaki pera po doon. Tapos, they realize, wala maglalaban-laban tayo.
You might as Maliit, well, you might as hamanap well nung hindi develop. masyadong Walang kalaban. stiff in competition. Yes po. And then, hindi po lang steep ang competition. Yung hindi masyadong steep. No po. Yung, ano siya, yung maski hindi mo ibenta, bibilin sa iyo. Because it's a necessity. I see. So, yung handicraft, ay ano, livestock na yun po. Yun po yung napili nila, chicken. Sabi ko nga sa kanila, oh, okay na ba kayo? Putik-putik kayo maghapon. Minsan napapay. Mga konyo-konyo nasa farm. Well, kumikitang kabuhayan to eh. Opo, kumikita. Actually, they got, parang tatlo po sila, they put up their own money. Tigko 40,000 nang nilabas sila. So, nag-set up ng bahay. Tapos, nagbumili ng mga chicks. And then, yun lang po niro-roll nila. They're not asking for additional income, additional money. Well, ma'am, dahil andyan kayo, libre ang rental. Ayun. Libre. Kaya ako yung mga bata ngayon magagaling magnegosyo eh. Kasi yung mga resources, care of parents. Pero yung income kanila lang. Kanila yun. Tapos pagka nakahiram ka, babayaran mo. Babayaran mo. Ito po ang native pigs namin. Wow, may native pigs kayo. Opo. Nung nag-ASF po, we decided na ilagay sila sa gitna. Okay. Para may siguradong secure. hindi maka Hindi sila ng virus. Amoy ng virus. Merong Pero native santol? pa rin po sila. Nahuhulog lang. Sayang naman yung santol, ma'am, nahuhulog lang. Ay, Hindi na kaya. hindi na kaya po. Kulang na po tao para dyan. Tignan mo ang setup, ang ganda oh. Probinsya. Oo. Bakit hindi ka nagbablog? Hindi, nagpipicture ako. Oo. Oh, Kakabenta nice. lang po namin ng mga 7 piglets. So parang 8 yata, 8 piglets. from a bamboo farm to integrated farm na siya ngayon. Apo, ito po ay walang amoy. Hindi sila Oh, mabaho. okay. Hindi sila po mabaho. Yung, ano tawag doon? Yung enzymes na may minimix po sa feeds nila. So, yung kanilang enzymes po. Maganda sa digestion. Digestion. And it's lupa. It's lupa. Oo. Yan pala yung mga babies mo. Nice. Sino pong nagte-take care dito? Yung boy po na. May tao pero ka? since daily rin po siya, lumalabas din siya. Wild po itong lalaki. Wild to. Opo. So matapang to. Yun eh. Salbahe daw. Natatakot ako din sa kanya. Yan para pong siya, para siyang, tawag doon? Oo, para siyang, yung sa Hakuna Makata. Ano yun sa Lion King? Yung may tasks na nakalabas dito. Sige Justin, in charge ka na dyan ha? Kailangan makunan mo yan. Organic po, tsaka may enzyme po na mixed sa food nila. Pero ang pagkain lang naman nila po is yung darak. Darak. And sapal. And sapal ng nyog po. ng nyog. Yun po main. Yun ang kanilang main. Yung kambing namin po is on the other end. Kaya lang po ngayon, we suffered 2 theft ng kambing. 4 yung aming adult na nawala eh. Namatay 3 sila. days ago po. Hindi pa namatay. It's theft. Napasok. Hindi namin, kasi minsan po kumakawala yung mga maalpa sa fence nila. So, nung hindi nag-report yung tao namin na hindi umuwi. On the second day, nalaman na lang na hindi umuwi uli. Inaanap po kahapon, the 3rd day kahapon, wala na. Wala na. So, adult po Sayang. Yung mga babies nila. Yan, isa ho sa problem. Pag magfa-farm mo kayo, isa ho sa problema yan. Yung paano mo isi-secure yung farm na hindi ka nanakawan ng mga kapitbahay. Yung the time po nang nawalan kami, meron din po mga ibang nag-aalaga dyan din eh. Meron nag-report din po na nawalan sila. Nawalan din? Yes. So, it's po yan, professional na mga namimingwit ng kambing. So, namimingwit, kunwari binili. Apo. Dadalhin na doon sa
kata yan. Well, ganun talaga. Hindi mo naman sila po may hold ng hindi sila kailangan nila gumala eh. Ito po yung fence nila pero we can go through. Andito yata. So naka-range kasi sila, naka-range yung mga animals. Free range pa. Ito po yung bagong cut eh. Pero wala akong naririnig na nagka-cut. So bagong cut na yan. Opo. Walang nagka-cut. So ito Justin, oh, yung mga nakaiga. Yan yung bagong cut ng mga bamboo. Opo, Yan yung kukolekta nila yan dito. i-deliver sa mga kliyente. And ito ma'am, ano to? Yan po yung kambing, Sa kambing? house. Wala sila ngayon po. Nakalabas na po yan. So rini-range talaga sila. Opo, nire-range sila. Yun nga po lang na hindi Ayun, parang may... Oh? Oh? Ayun, no? Yan, sa loob. So malayo sila. Sa taas. Sana ano makita natin yung cutting. Yeah. Baka may way dito. Mm-mm. Ay, sasarado ko po yan. Baka lumabas yung iba. Yung mga ganyang trabaho po, mahal din po ba ang kanilang labor? They are paid po by the piece. By the piece. Piece work po Mas yan. ano yan, mas safe po, no? Apo, sa kanila po, yung wala silang idea ng 8 to 5 hours yung job. Ayaw po nila yon. Basta number of nakat nila na trees. Satisfied sila basta makuha nila yung quota nila. Yung quota nila. Personal quota nila. Oo. Tapos pag nag-try na po namin sila eh, binigyan ng oras. 8 mag-start ka na. Hanggang 5 ka. May Ayaw lunch nila. break. Ayaw. They gave up. Parang dito siya dumaan. Ako. Masukal. Ang ganda, no? Pag nandun ka po sa labas ng farm, puro nakikita mo, puro green, puro canopy na ganyan. Wala kang makikita, wala kang idea na may mga kalsada, may mga daan dito sa loob. Yes. Because it's so covered. Ito pong trail na to, kaya pong pasukin ng tractor. Okay. Pero siya lang po. Tractor lang. Tapos yung tractor ang pwedeng maghila ng mga nakat na yung bamboo. mga nakat na yun po, i-load niya sa trailer. Itong property niya, ma'am, may perimeter fence ba to? Yung 20 Meron po. hectares? Naka-fence siya. Naka-fence po to. Marami silang mga trails mong ginagawa eh. Leo! 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 May tractor. Leo! Ganda, no? Maganda sa video. Andito. Andito sila. Oh, nandito. Leo! 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 Yo! Wag ganun yan. Nandito po sila. Let's go. Leo! Yung mga sounds na naririnig, yung mga restaurant na yan na umuupa sa inyo, ma'am, no? Ricky! Ricky! Leo! Oh! Sa kabila ka pala. Leo? Si Ricky ka ba? Hindi, okay lang. Titignan lang ikaw kung gumagawa. Sige, tuloy mo lang. Tuloy mo lang. So, si Justin po ay on the way doon sa puno ng kawayan. Dahil malakas po yung audio namin, dito na lang ho kami sa, sa... Malayo-layo. Malayo-layo. Saan? Ha? Nag-retreat ka? Nasa likod.
Yan. Ayan. So talaga ano po yan, oh, ma'am? Skill yan eh. Yes, it is. Skill. Kasi wala silang protection. Oh? Wala silang gloves. Only shirt lang na medyo long. Oo. Wala silang gloves, nothing. Bota. Yan. Bota. Kasi ang ginagawa nila is kini-clean nila. They go up. Tapos, Oo. nakatapak sila sa branches. Tapos each one, parang hagdan na pinuputol niya, pababa siya na pababa. Tapos habang bumababa siya, tinatapak-tapakan niya yun. So it goes down with him. So nasa ilalim niya. Talaga? Tapos ikakat nila yung pole. Kaya yung mga branches na nasa baba lahat. God. Oh. Otherwise, hindi naman niya makukuha din yun eh. Oo. Yan, tinatapak-tapakan niya. Hanggang makarating siya sa baba. Mm-mm. Oh, may dalang aso. So, Justin, Ayun lang pala, may ang ginagawa niya, botas aakyat daw yun. siya sa taas. Tapos, habang bumababa siya, habang pinuputol-putol niya yung mga branches, yun naman yung inaapakan niya. So, habang bumababa yun, yung pinuputol niya, kasama siya dun sa bumababa. Ang sa tingin nyo, Galing na? Yan, pagka nalinis na niya, tsaka siya magkakat. Yan na. kaya ka Ayan, so, isang piraso. tinatagana niya yung, yung puno. Meron kasing 2 inch lang. Ayan, 2 inch lang Yun. yung kinukuha niya. Pero pwede na siya. Iba-iba ang diameter. Depende sa age ng kawayan. Kasi merong madaling mag-edad. Yung meron naman na... Ibaba mo nga rito Lakan papunta niya, sa amin, kuya. Pero batang-bata pa siya. Young pa siya. So, ito na po yung na-harvest. Yan. Basta hindi siya nababasa. Gaano siya katagal po ang isang kawayan? Indoors, kaya siya 10, 15 Kasi years. sumasabit Yun yan. sa amin Yan, doon. tinit. Sa 10, 15 years na. Yan. So, yan po yung isang na-harvest. Siya ang sa farm. Si Bantay, oh, ayaw tumigil. Stoy! Audio ko! Sinisira mo yung audio ko. Ang ingay ng aso. Ayaw tumigil eh. Sinira na niya yung buong audio ko. Uy! Aso mo yan, kuya? Aso mo? Aso mo yan? Aso dito sa farm? Ha? Yung isang nagpuputol. Yung isang nagpuputol po. Yung isang nagpuputol po, may dala-dala siyang aso. Yan. So, all the while na nagsushoot tayo, sinira na niya yung audio. Direk, okay ka na dyan? Sige. Nung nagstay lang ako doon, hindi gumagalaw, tumahimik yung aso. Yun ang gusto nila eh. Stay dito. Vicky, salamat! Ayan. Sige. Sige po, ang train. Naligaw na. May dalang candy dyan. Wala ko eh. Nag-ano po kayo? Me, wala kang dalang candy. Gaglay po na ako.
Ay, nung bata-bata ako, ikot hanggang dulo. Kasi nasa midpoint pa lang tayo. Pero meron dito yung mga mga Kasi yung thrillers. property, umiikot yung highway. Mountain bike sila dito. So, naririnig yung mga motor, Sabi ko, ano yung mga sasakyan na Oh, delikado. tumadaan. Yung mountain Yung bike. early 90s, liblib na liblib to. Oo. Ngayon, na. Akala ko nga dun lang. Grabe. Ang dami ng tao sa paligid. Ratan. Not yet for this time. Ratan. Kasi marami pang Oo. mga Yun yung puno ng ECQ ratan. pa tayong dadaanan. It's for another Nagva-vine siya. 3 years pa. Expect Yan. 2 years Oo. pa lang tayo, no? Second Yun, year pa lang natin. So, ito yung mga na-harvest. Sila- Igagather sila nila. Kaya. Tapos may... It's Malapit na ho tayo sa resto. Ah, Malayo pa. may konting akyat pa po. Konti na lang po. Wala po akong radio para i-connect sa kanila. Ito na yung Yung, nursery. yep. And then the chapel po doon. Konti na lang po. Ang paglalabong is done 2 months in a year. Tapos wala na. Oo, hindi na naglalabong ang kawayan. So we do preservation. Oo. Pagka maraming harvest, Oo. binobottle namin. Oo. Then, 1 year yun. Minsan, 1.5 year, kaya pa niya eh. Binobottle namin sila. Ano pa yung solution doon, ma'am? Brine. Brine. Salt and water lang? Yeah. Tapos, high pressure cook. Oo. So, pressurized cooking. Tapos, yung special bottle cups. Oo. Yung merong May gasket. lid siya. Yung may gasket. May gasket para plop, gaganan pag binuksan. Pag binuksan mo, pop-pop siya. Yun, nag-stay sa amin. So, we have year-round labong to serve in the restaurant. Tapos nagbibenta na rin kayo nung nakabato. No. O for your Hindi, own para use sa lang. amin, gamit lang yan. Panggamit lang sa resto. Naubos namin. We have one buong silong punpuno yan ng bottled labong. Ang galing, no? Oh. Kasi otherwise, after 2 months, wala ka ng labong makukuha eh. Oo. You don't need to sell the labong. We cannot sell kasi mauubusan pang consumption lang sa resto. Yes, oo. Yun, do you want to rest dito muna? Sige po, You ma'am. need water? Yes po. Gusto mo restroom? Dito restroom. Wow. Sobrang pagod. Gina, bottled water. Sir, ito Okay. po ay bottled labong. Kaya po nito mag-serve sa amin the whole entire year. Maski po more than a year, hindi po siya magbabago. So, special cups. Pero nabibili naman po to sa yung mga bottle supplier. So pag nag-prepare kayo, ma'am, ilang bottles yan? Lahat-lahat? Basta 5,000 po ang alam ko. 5,000 bottles? No. 5,000 kilos po. Kilos. Okay. So, ayun po. Aming gold mine. Gold mine. Not for sale naman po. Ito po ay isang byproduct po ng aming kawayan. This is kawayan form pa rin. Pero ano na po siya, charcoal na po. So we use them for barbecuing. Tapos meron din naman bumibili po, like yung mga nagpapanday. They use this, preferred nila to kasi mas malaki yung flame niya. Mabilis siya mag-flame, tapos malaki. So comparison sa mga wood na charcoal. So ayan. Every time po, ito po ay mga refuse na. Mga
kumbaga hindi na po ginagamit na kawayan. Yung sa part na hindi na nagagamit. This one pa na. Yan, yung gitna. Pag po nag-propagate kami, Oo. ito pong part na to, tinatapon na lang. Oo. So, sa halip na mag-rot lang siya ng walang silbi, we turn them into charcoal. So, that's it. Maraming gamit po kawayan. Okay. You eat now. Sige, ma'am. Those are, specialty, dalawang klaseng labong. Okay. And then, ito rin specialty. Bulalo. Masarap siya. Itong labong na to, It's, dito. ulam. Yeah, Ulam. It's hot dish. Oh. Bicol Express yan. Ah, Bicol Express. Naku, Cheska. Calling Francesca. Yung ano ko. Gusto niya ng hot. Ay, mahilig siya maanghang. Sige po, iwanan ko po muna. Sige, ma'am. Thank you po. Sarap. Tapos yung bamboo na Masarap. lumpia. Thanks. Sarap. Ang sarap. Ay, ito. Ang sarap. Bicol Express. Meron pa tayong nakalimutan na. Bulalo. Ang sarap ng Bicol Express at sarap ng yung lumpia. Sarap din ang sabaw. Masarap yung bulalo. Hindi na makapagsalita sa sarap eh. Sarap ng kulila. Sarap ang bawal. Minus 1 din sa buwan. Super bawal. Minus 1 din. Lambot ng karne. Sarap. Mukhang tulong si Justin eh. Yun ang bulalo. Yung ganyan kalambot.